Attorney Israelito Torion, ang abogado po ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay, Attorney Torion, may buntag, sir. Tagpod sa radyo, may buntag sa DZXL. Merry Christmas, sir. Merry Christmas. Ihunghong ng pugong kay Pastor Kibuloy, mayong Pasko. Oo. Yes. Kumusta na siya si Pastor Kibuloy, sir? Kumusta na? Medyo okay siya, no? Supposedly mohapit unta ko niya kagabi, pero akong flight man good, medyo alas 11 na. Alas 11. So wa nagyud ko kahapit ka ganina kay Pastor. Pero mobalik man ko din dayon pud sa Friday. Mayo. Sige, sir. All right. So posible sa kulungan siya magpapasko talaga. Saan ba siya ngayon? Sa Pasig, di ba? Pasig City Jail. Kumusta po kanyang sitwasyon po doon? Po? Kumusta sitwasyon niya dyan sa Pasig? Medyo okay jail naman. Kasama niya mga ibang mga inmates din pero mababait. So, naka-adjust siya doon. So, we tried to file a motion for reconsideration doon sa order ng RTC Pasig na nag-grant agad na hindi na hearing pero nag-grant agad. Pero when we discovered na naman mababait yung mga BJMP employees tsaka sa tingin po namin kung itutuloy yung motion for reconsideration, wala ring mangyayari. So, winidraw ko na lang yung motion for reconsideration po. Nakakatulog naman siya na maayos. Meron naman siyang at least foam. Kasi dyan, siksikan sila sa loob eh. Nakakatulog siya ng maayos. Hindi masyado maganda yung kanyang higaan, pero nakaka-adjust naman po si Pastor. So, kayo ba magre-request ulit ng medical furlough ang kampo? Ilang taon na ba si Pastor? 74 years old. 74 years old, Okay, kayo magre-request ba kayo ng panibagong medical furlough kung kinakailangan? Sa edad ni Pastor? Depende po sa recommendation ng kanyang doctors. Okay. Depende sa recommendation ng kanyang doctors. So far, wala pa kaming instruction. We only follow the request of the doctors. If there is a need, then even if, kasi ang ihip ng hangin ngayon, medyo masama ata against sa amin, pati po sa korte. So, medyo marami masyadong mga English na nawi-withdraw. Kung, when I say maraming English na nawi-withdraw, you really have to argue a lot before a motion can be granted. So, and you really have to establish all the legal as well as factual grounds before the same can be granted. So if the doctor would request us to file another motion, then we really have to file, to prepare a very good motion so that it will not be opposed by the prosecution or kung ma-oppose pa ng prosecution, at least na malalampasan namin. Kasi lahat ata ng mga motions namin ino-oppose po ng prosecution. So ano pong susunod na hakbang ninyo sa mga kaso ni, I guess, Pastor Kibuloy? Nakapag-usap na ba kayo recently? May mga request ba siya sa iyo? Bilang abogado? Oo, 3 nights ago kasama kami, no? And meron ng trial po ngayong January on our petition for bail. Nag-file na kami ng petition for bail and it will be subjected to a marathon hearing on January 13, 15, and 16 if my memory serves me right. Opo, okay. Kahapon ang pagdinig kaugnay sa kaso ng laban sa PNP. Update na lang po kayo, tayo po. Hingi kami ng update sa kasong isinampangan ng PNP CIDG sa inyo. Kumusta ang kasong isinampalaban po sa inyo ng PNP? Supposedly kasi kahapon yung submission ni General Nicolas Torre sa kanyang reply affidavit doon sa aming counter affidavit sa kaso na final niya na sedition as well as inciting to sedition. Pero hindi sila sumipot. Naghintay kami ng mga 1 oras doon, hindi sila sumipot. So ang ibig sabihin nun, wala na silang i-file na reply against us. So yung hearing namin supposedly on Friday, which is for the submission of our rejoinder affidavit, hindi na po yun matutuloy. So ang ibig sabihin, the cases will be resolved based only on the counter affidavit and the affidavit complaint that they filed against us. Ano daw ang Christmas wish ngayon ni Pastor Kibuloy, attorney? Yung Christmas wish ni Pastor C. Kibuloy is yung Apollo C. Kibuloy ay yung para sa bayan, no? Na sana
magiging magiging united, no? Which is really far from reality now because we are so divided. But that is the hope and prayer of Pastor Apollo C. Quiboloy for unity and for compassion to each other, especially to the downtrodden and the needy, yung mga nangangailangan. Sana po magkakaroon sila para meron silang masaya na Pasko at para maging meaningful din po yung Pasko. May plano ba for election si Pastor ang kampanya niya sa kabila ng kanyang kalagayan ngayon? Yes, may dinidevelop siya na plano, no? Pinag-uusapan po kung ano ang mga gagawin, but he will definitely utilize the mass media as well as the yung itong ating mga developments ngayon, yung mga Facebook, Twitter, yun po ang ano niya, and he will also tap the support of his supporters, no? So that his message can be delivered to the nooks and crannies of the country para po paabot po ang kanyang mensahe para sa ating mga kababayan na bakit kailangan na ihalal si Pastor Apollo C. Quiboloy. Okay, may pahabol lang tanong dito sa kaso niyo po, attorney. Update sa inihayang sedition case ng CIDG laban sa inyo at ilang mga tauhan nga ng KOJC. Kayo ba'y maghahain din ng counter affidavit? Yes, nakasubmit na kami doon sa sedition and counter affidavit din sa inciting to sedition. Inisa ko nga lang yung sa akin eh. Supposedly kung ikaw kasi ang na-file ng kaso, mag-hire ka ng lawyer to defend you. Pero hindi kasi ito bago sa akin. Sa tagal po natin nag-lawyer, meron ng instances na ma-filean din tayo ng kaso. So ako na at mga kasama ko sa aking maliit na opisina ang nagdepensa po sa akin. So nakasubmit na po kami ng counter affidavit po sa sedition and inciting to sedition. So supposedly kahapon nga ang submission ng reply affidavit ni General Torre pero hindi sila sumipot. So ibig sabihin nun wala na silang reply affidavit. So the cases will be submitted for resolution. Okay, thank you. Attorney Israelito Torion, Legal Counsel ni Pastor Apollo Quiboloy. Good morning, may buntag. Maayong buntag po. Thank you very much. Good morning, thank you. Pirada.